Kaugnay niyan, ikinagalak din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtaas ng status ng Pilipinas bilang upper middle income country. At giit ng Pangulo, patuloy ang kanilang pagtatrabaho para matiyak na maramdaman ito ng mga Pilipino. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Matapos ang halos 4 na dekada, graduate na ang Pilipinas sa pagiging lower middle income na bansa, bagay na ikinalugod mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, bunga ito ng pagpapaigting ng economic policy ng Pilipinas, dagdag pa ang patuloy na pagyabong ng ekonomiya ng bansa. This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. Ang pagiging upper middle income country ay nangangahulugang kinikilala na ang Pilipinas na isa sa mga bansang mas malaki ang kita kumpara noon. Batay yan sa Gross National Income o GNI per capita o ang tansya ng kabuuang kita ng mga mamamayan at negosyo sa isang bansa. Pero sabi ng Presidente, hindi lang ito pag-angat ng estado ng kita ng mga Pilipino at ng bansa. Sa halip, nangangahulugan din ito ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi dahilan ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status para magpakakampante. Sa halip, dahilan niya ito ng ibayong pagtatrabaho para maramdaman ng bawat Pilipino ang pag-unlad ng bansa. Mula rito sa Vancouver, Canada, Kenneth Pasyente para sa Bayan.